Narito na ang wakas ng mundo. Ang langit ay maliwanag. Nakatayo sina Jung Minjun, Han Yena, at Kang Hakcheol sa harap ng isang lagusan na barado ng ilang sasakyan. Lumingon si Kang Hakcheol sa likuran nila at nagsabi, kaya ang plano ay, pagkatapos buksan ang shutter, ililihis mo ang 6 o 7 infected papunta rito, pabalik sa dinaanan natin. Pagkatapos, kapag nailigaw mo na sila sa labas ng tunnel, babalik ka rito. At habang ginagawa mo yon, itutulak namin ni Yena ang puting sasakyan para harangan ang bukana ng lagusan. Tumango si Jung Minjun. Wala na siya ngayon, pero dati akong tumutulong sa tatay ko sa pagtulak ng mga naka-neutral na kotse. Kaya sa palagay ko kaya rin namin itong igalaw. Hakcheol, dahil sugatan ang binti mo, ako na ang lilihis sa mga infected sa tunnel, ililigaw sila, tapos babalik ako. Pagbalik ko, itulak niyo na ni Yena ang sasakyan para harangan sila. Habang pinupunasan ni Han Yena ang pawis sa noo, nakinig si Kang Hakcheol. Napakunot no siya at nagsabi, maliban na lang kung talagang mabilis kang tumakbo, malaki ang tsansa na pumalpak ang plano. Marunong ka bang tumakbo? Nag-alinlangan si Jung Minjun. Sa totoo lang medyo mabilis naman ako, kaya siguro kakayanin. At sa totoo lang, hindi naman ako ganun katakot na habulin ng infected. Sige na nga eh. Bulong ni Hakcheol. Sakto lang ang lawak ng tunnel para sa isang tao, kaya kung iaanggulo natin ang sasakyan ng ganito, mababara natin ng buong daan. Lumapit sila sa van. Naka-unlock ang pinto, sabi ni Hakcheol habang hinihila ang hawakan. At mukhang naka-neutral din pero. Bakit mo ba ginagawa to para sa taong yon? Sinabi ko na sa'yo noon, huwag mong isakripisyo ang sarili mo para sa iba. Kahit ilagay natin sa panganib ang buhay natin para iligtas siya, anong mapapala natin? Dagdag ni Han Yena, kapag inisip mong mabuti, parang sobrang delikado nga. Hindi rin natin alam kung mabait ba talaga siya o hindi. Nanahimik si Jung Minjun. Pumasok sa isip niya ang alaala, ang matatandang lalaki sa construction site. Ibinigay niya sa isa sa kanila ang sarili niyang baon. Mababait sila pero namatay rin. Habang pinapawisan, sa wakas ay nagsabi siya, ewan. Hindi naman siya mukhang masamang tao. Naalala ko lang yung mga namatay sa site. At ewan ko ba, parang naaalala ko rin ang tatay ko sa kanya. Tahimik si Kang Hakcheol, tapos sa wakas ay nagsabi, itulak muna natin tong kotse ng kaunti, para madali na lang natin maiharang mamaya. Sige, sagot ni Minjun. Makalipas ang ilang sandali. Nasa loob na ng driver's seat si Kang Hakcheol. Kung ikikilos lang natin yung manibela ng kaunti, makukuha natin ang tamang anggulo. Sige, dahan-dahan nating itulak. Sige, 1. 2. Bilang ni Minjun. 3, sigaw niya. Ay, unggol ni Han Yena. Uy, gumagalaw na siya, bulalas niya. Maingat na iniharang ni Kang Hakcheol ang van sa bukana ng tunnel. Pagkatapos may pwesto, sabi niya, ayos na siguro to, ano? Para sigurado, magtatago ako roon at maghahanda sa pagbaril. Nag-aalalang tumingin si Jung Minjun. Pero barilin mo lang kung talagang kinakailangan. Tumango si Hakcheol. Nag-aalalang nagsalita si Han Yena, pero paano kung may infected na agad sa tabi ng shutter sa unang palapag? Baka lumusob agad yon pagbukas ng pinto. At kung kalat-kalat sila sa bawat palapag, delikado rin yon. Nag-isip si Jung Minjun, saka nagsabi, kung papakiusapan natin yung matanda na gumawa ng malakas na ingay sa rooftop exit, malamang akyat roon ang mga infected. Tapos bubuksan ko ang shutter, gagawa ng ingay sa unang palapag, at ilalabas silang lahat sabay-sabay. Tumalikod si Kang Hakcheol kay Minjun. Jung Minjun. Ano yon? Sagot ni Minjun. Alam mo bang sobrang delikado ang planong to, di ba? Inihanda niya ang baril. Kung totoo ngang may special infected, kahit ano pwedeng mangyari. Tama ka. Pero kung may special infected nga roon, malamang hindi na siya nakulong ng ganito katagal. Dapat lang okay pa yan. Hindi ko kayang isugal ang buhay ko para kanino man, maliban sa kapatid kong babae. Naiintindihan mo? Ito na ang huling beses. Pagkatapos nito, wala nang delikadong plano na ganito. Tumango si Jung Minjun, tumutulo ang pawis sa leeg. Ilang saglit ang lumipas, sa eskinita malapit sa gusali ng matanda. Sumigaw si Jung Minjun, dito. Dito kayo. Dito. Bumaba siya ng hagdan at lumabas ng gusali. Nag-umalpas sa tuwa ang mga infected habang humahabol pababa ng hagdanan.
Uwaa, sigaw ni Minjun habang tumatakbo para sa buhay niya. Kumakalabog ang mga sigaw at ungol habang humahabol ang mga infected. Halina kayo, habulin niyo ako, sigaw niya sa likod. Mula sa kanto, pinanood ni Kang Hakshiol ang eksena. Tumingin siya kay Hanyena. Sige na, ngayon na. Sagot nito, tumakbo sila patungo sa lagusan at pumwesto. Pinagpapawisan, bumulong si Hanyena, Jungminjun pakiusap Nakatitig si Kang Hakshiol sa loob ng tunnel. Umuugong ang mga sigaw ng infected mula sa loob. Bigla, lumitaw si Jungminjun, tumatakbong ubos lakas. Ngayon sigaw niya. Itulak niyo na. Habang tinutulak ni Hanyena at Kang Hakshiol ang van papunta sa bukana, naiharang nila ito sa daan. Patuloy ang pag-umbol ng mga infected. Habang hinihingal, sabi ni Jungminjun, "Will gumana to." Ang galing mo, sabi ni Hanyena. Nanginginig ang boses ng matanda, salamat. Nagulat si Jungminjun sa narinig mula sa matanda. Nagpatuloy ito, salamat talaga. Iniligtas niyo ang buhay ko. Sabi ni Jungminjun, sir. Dapat umalis na tayo rito. Hanap muna tayo ng ligtas na lugar. Tahimik na pinanood sila ni Kang Hakshiol. Ilang saglit pa, nagtanong si Jungminjun, sandali lang, ilan po bang lata ng butan meron kayo? Ang matanda ay sumagot, may kuryente at tubig pa sa bahay. Gas lang talaga ang wala. Nagpatuloy siya, swerte na lang at malapit sa restaurant district ang bahay namin, kaya nakakahanap pa rin ako ng pagkain. Plano ko sanang bumili ng portable induction cooker, pero sa halip ay nakakuha ako ng sandamakmak na butane. Nagtanong si Jungminjun, paano po kayo may kuryente pa? Sagot ng matanda, may solar panels kami, kaya naming paandarin ang maliliit na electronics. Tumingin si Kang Hakshiol sa mga cooler at nagsabi, kaya kung makakapag-imbak ka ng pagkain, halos kumpleto ka na para makaligtas. At sa totoo lang, mas marami pa palang kapaki-pakinabang dito kaysa inaasahan ko Tumango ang matanda at nagsabi, sa totoo lang. Lumalabas ako isang beses kada araw para magsaliksik sa paligid at hanapin ang anak kong babae. Kayo naman, mga estudyante. Saan ba kayo papunta? Sabi ni Jungminjun, pero hindi nyo na po kailangang magsalita ng formal sa amin. Mas bata po kami sa inyo. Umiling ang matanda. Hindi. Iniligtas nyo ang buhay ko, sa totoo lang, sabi ni Jungminjun, bibahala na po kayo kung saan kayo komportableng magsalita. Naisip niya, mukhang mabait talaga siya. Sabi ni Hanyena, narinig nyo na po siguro yung lockdown sa Gangbuk, di ba? Sinusubukan naming makatakas bago ito mangyari. Sabi ng matanda, napakadelikado niyan. Sigurado ba kayong kakayanin nyo? Nag-alinlangan si Hanyena, tapos nagsabi, pero kanina po sinabi niyong hindi nyo pa rin alam kung nasaan ang anak nyo. Napabuntong hininga ang matanda. Sa totoo lang, ang huling beses na nakausap ko siya ay noong mismong araw na nagsimula ang lahat ng ito. Pauwi na siya noon. Iniwan ko ang asawa't anak ko sa bahay at lumabas gamit ang kotse para hanapin siya. Na-stranded ako at muntik na akong mamatay, pero sa awa ng langit, nakabalik pa rin ako. Dapat sana ay inuna kong ilikas ang asawa't anak ko, pero sobrang lala na ng sitwasyon sa labas na hindi ko na nagawa. Sa huli, nagpasya na lang kaming magsama-sama bilang pamilya, dahil baka, kahit sobrang liit ng posibilidad, baka makauwi pa rin ang anak ko Pinunasan ni Hanyena ang pawis at nagsabi, sana po talaga ay matagpuan niyo siya. Binago ng matanda ang usapan, yila the way. Saan niyo nakuha ang ripleng yan? Sagot ni Kang Hakshiol, napulot ko lang sa daan. Tumango-tango ang matanda. Ngayon ko lang naalala, malapit nang lumubog ang araw. May matutuluyan ba kayo ngayong gabi? Sabi ni Jungminjun, plano pa lang naming maghanap ngayon. Pinakamalala na ang kakalampagin namin ang isang gusali sa paligid at doon na lang matutulog. Ngumiti ang matanda, kung ganoon, paano kung sa bahay ko na lang kayo matulog ngayong gabi? Malapit lang ito, at hiwalay ito na bahay na may maluwag na espasyo. May kuryente, tubig, at pagkain kompleto. Nagkatinginan sina Jungminjun at Hanyena at sabay nagsabi, Sabi ni Kang Hakshiol, talaga. Malaking tulong yan, sa totoo lang. Tanong ni Hanyena, totoo po ba to? Ayos lang po talaga. Sabi ng matanda, ayos lang. Sabi ni Jungminjun, kung sinasabi ni Hakshiol na okay lang edi siguro okay lang talaga. Tumango si Hanyena ng alanganin,
Dagdag ni Jung Minjun, kung meron pa po kayong ibang gamit na kailangan dalhin, pwede po kaming tumulong maglipat. Umiti ang matanda, malaking tulong yan. Basta huwag lang kayong mapagod masyado. Paglubog ng araw, nakarating sila sa bahay ng matanda. Sabi nito, heto na tayo. Nagulat si Jung Minjun. Hiwalay talaga na bahay. May solar panel pa ni. Bulong ni Kang Hakchol sa sarili, may pader na bricks. Bakal na gate. May barbed wire pa. At may tubig na umaagos. Perpektong safe house talaga. Inikutan muli ni Jung Minjun ang rifle. Nagulat at nagtatakang nagtanong ang matanda, bakit mo inihahanda ang baril mo? Sabi ni Kang Hakchol, mas marami na akong nakita na siraulong tao sa labas. Sana maintindihan nyo, papasok kami sa bahay ng hindi namin kilala sa huli. Pero gaya ng nakikita nyo, hindi naman kami mga bandido. Pinunasan ng matanda ang pawis sa noo at nagsabi, nga. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at sumigaw, Han. Nandito na ako. Pumasok silang lahat sa loob. Sa ibang tagpo, sa klinika. Tahimik ang silid. Biglang bumukas ang pinto sa isang malakas na sipa. Pumasok si Park Seong-bin at sumigaw, fudge. Akala ko mamamatay na naman ako ngayong araw. Buhay pa rin ako sa awa ng langit, di. Pinunasan niya ang kutsilyo sa kanyang pantalon. Nagpatuloy si Park Seong-bin, pero seryoso, bakit parang mas marami pang salbahe kaysa infected dito sa lugar na to? Pakiramdam ko mas marami pa akong napatay na tao kaysa infected. Dapat lang nabombahin at burahin na sa mapa ang lugar na to. Umupo siya at bulong, medyo komportable rito, Makapagpahinga muna. Napansin niya ang whiteboard at napakunot noo. Ano to? Nakita niya ang iginuhit na mapa at napangisi. Kikikeke. Itong gagong to. Dito pala sila nagtatago. Nagkita pa sila ni Kang Hakchol. Istasyon ng Jianghan, Plano nilang tumawid sa ilog Han gamit ang Line 5. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.